Sa punto pong ito, makakausap natin live mula sa Parañaque ang incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po, General de la Rosa. Magandang gabi sa iyo, Jessica, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po. Mangyayari pa rin po ba yung in 3 to 6 months na pangako ng incoming President, masusolve na ang krimen, lalo na itong problema natin sa droga? On target po ba tayo, General? Yes, Jessica, we are on target. Kakayanin natin yan. Inaantay po, sino ba itong mga sinabing nila na, o sinabi ni Duterte na 3 general sa Camp Crame at 35 ba o 30 na mayor o local government officials na sangkot sa droga? Yun ho ang inaabangan na pangalanan dahil sinabi po mismo yan ni President Duterte. Hello? Yes, yung papangalanan, yung General, Hello? naririnig niyo ako? Yan. Okay, ayan. Okay. Yung 3 general daw Sige po, po. yung 3 general daw po sa Camp Crame at 35 na local government officials na sangkot sa droga, inaabangan po, kailan daw papangalanan yung mga yon? General? Hintayin na lang natin si Mayor Jessica na magsabi. Siya na mag-announce doon sa mga tao na yan. Sabi po ng iba, bakit puro yung mga maliliit daw po ang nahuhuli dito sa droga ngayon, yung mga small fish, bagamat malaking isda rin yung si Jaguar ng Cebu at saka yung sinasabing drug lord ng Bohol, di po ba? Pero ang pangkalahatan daw po, ba't puro yung mga small fish o small fry lang daw po yung nahuhuli sa droga? Totoo talaga yan. Expected natin yan. Dahil mas marami yung maliliit. Pag tayo'y walang pili sa ating kampanya, no? Maliit man o malaki, talaga mas marami yung maliliit na mauna makuha. Dahil sila yung mga nandyan. Statistically speaking, mas malaki ang probability na sila ang mahuhuli kaysa doon sa malalaki. Dahil kung konti lang yung malalaki, mas maraming maliliit. So, ganoon talaga. Oho. Paano daw kaya yun, General? Punuan na po yung ating mga kulungan, tapos may mga mahuhuli pa dito sa kampanya against drugs. Ano na isisiksik ito mga ito? Punong-puno na ho yung ating mga kulungan. Problema talaga yan. Pero it doesn't mean naman na porque puno na ating mga kulungan, wala tayong kulungan, ihinto na tayo sa kakahuli. Ihinto na tayo sa kakaprasis ng mga surrenderes. By all means, hanapan natin ang paraan yan. It doesn't mean nga, as I have said, kung ano yung mga shortages natin sa ating facilities, ihinto na tayo. Chance na natin ito. Marami na nag-surrender, so i-process natin. At saka yung ating kapulisan ay ginanahan na magtrabaho. So tuloy-tuloy na ito. No let up na ito. Whatever happens. Opo. Yun nga, maganda nga ho ang reaksyon ng marami, no, na ang bilis na nagresulta itong kampanya sa droga. Nanakot lang ang incoming president. Abay, nagsisipag-surrenderan na po yung mga drug pusher, mga drug user, yung mga courier, etc. Pero alam nyo, meron din pong nagsasabi, General, na ayun naman pala yun lang naman pala, ang dali naman pala magkaroon ng resulta yung kampanya against drugs. Bakit hindi ginawa yan nung mga PNP bago itong administrasyong ito? Kayo po miyembro rin ng PNP, the same PNP that you are going to head, General. Oo, totoo yan. Pero I must tell you proudly na ginawa ko na po ito sa Davao. Kung yung ibang pulis dyan, hindi nila nagawa sa kanilang lugar, sa aking kinasakupan po sa Davao, nagawa ko na po yan. Marami na akong napasurrender, marami na kaming napatay na mga drug personalities, marami na kaming nahuli. So, yung iba na lang, kundi na nagampanan yung trabaho nila.
Bakit po kaya sa palagay ninyo, General? Kasi ang bilis lang naman pala magkaroon ng resulta. O kitang-kita natin yan the past weeks, no? Pero all this time pala, ang PNP natin, ano po yun? Ang sinasabi kasi, yung pala, hindi nila ginawa yung trabaho nila noon pa. May basis ho ba yung ganong suspetsa, General? O baka sangkot sila doon sa droga? Kaya ngayon lang na may nanakot, kaya nagkaroon ng resulta agad itong kampanya. Isa lang, Jessica, walang ibang explanation yan, kundi yung Duterte factor. The Duterte factor. No other explanation. Ano po yun? Fear factor din po, General? Ganun po ba? O, kasama na yan. Dahil kung hindi sila natakot, hindi ba talaga mag-surrender yan? Totoo man talaga yan, di ba? Kaya yung hindi pa nag-surrender ngayon, dalawang tulog na lang. Dalawang tulog na lang, baka mamaya hanggang dalawang tulog na lang kayo. Kaya mag-surrender na kayo habang may panahon pa. Dahil sayang. Maawa ako sa inyo. Talagang hindi namin kayo tatantanan. Pag-upo ko ngayong Friday, mas lalong paigtingan namin yung aming operations. So, sige na. Mag-surrender na kayo kung gusto niyo. Kung ayaw mag-surrender, then lumaban kayo para matapos. Paano nyo kaya gagawin itong inyong magiging katungkulan bilang Chief PNP, General De La Rosa? Hindi ho madali ito, di po ba? Ang daming kulang sa PNP, kulang ng pulis, kulang ng baril, tapos in the past din, lahat ng acquisition may kontrobersya, pati sa pagbili ng posas, di ba? May kaso sa pagbili ng rubber boats, posas, batuta, helicopter, lahat po. Paano nyo na-handle itong ganito kalaking task na nakaatang po sa inyo ngayon, General? Jessica, lahat ng pagkukulang, si Lieutenant pa ako, pag-graduate ko sa PMA, alam ko na yung pagkukulang na yan, kulang talaga yan. Kahit anong gawin mo, kulang talaga yan. So, gagawin na lang natin is i-compensate natin yung ating material shortage, yung ating mga handicap sa ating organisasyon, i-compensate natin yan ito, puso. Dapat kung ikaw ay pulis na magtatrabaho na galing sa puso, no obstacles ka na makakahadlang sa'yo. Kahit na tatakutin ka na ikukulong ka o bibitayin ka kung talagang nasa puso mo yung pag-i-enforce ng batas, wala makakahadlang. Kaya huwag ka mag-alala dyan sa mga material handicaps na yan. Material lang yan. Ang importante dito sa puso ng pulis. Yan ang importante. Oho. Pasensya na po kayo, General Hama. Kailangan ko lang hong tanungin kasi sinasabi ho nila 3 batches daw ng ng PMA ang na-bypass ninyo. Parang batch 83, 84, 85. Paano daw ho yung seniority at saka paano ho Apat, oo. Paano ho kaya nyo magagampanan itong inyong katungkulan din na may mga masama ang loob syempre sa inyo kasi na-bypass ho ninyo. Paano ho kaya ito, General? Wala akong magawa kung magsama ang loob nila. Hindi ko ito pinangarap. Hindi ko ito inaspire na maging Chief PNP. Sa totoo lang, si Mayor mismo, ayaw niya maging presidente. Naging presidente siya. Ako, hindi ko pinangarap maging Chief PNP. Inassign niya ako na magiging Chief PNP. So, wala akong magawa. You cannot please everyone. Andito na ako ngayon. Isang bisis lang po ako magiging Chief PNP. Hindi na ito maulit. So gagawin ko anong tama at anong karapat-dapat para magkaroon naman ng saysay yung aking pagiging Chief PNP. So pasensya na lang po sa mga Africans na masama ang loob. Malaking respeto ko po sa kanila. Hindi ko po sila pababayaan. Pero huwag naman sana nilang harangin yung aking hadlangin na magampanan ng PNP yung kanyang mandato. Dahil lang sa isatisfy ko sila lahat. You can never satisfy everyone. Sa totoo lang. So, pasensya na po. Tulungan na lang niyo po ako, sir. Yun lang ang request ko sa inyo, sir. Instead na magalit kayo sa akin,
Nakiusap lang ako sa inyo, tulungan na lang nyo ako. Wala akong ibang pangarap dito sa mundo, kundi magampanan at gaganda ang imahe ng ating kapulisan. Isa lang po ang PNP natin. Walang PNP si De La Rosa, walang PNP si mga upper class, kundi isa lang po ang PNP natin. Kaya pagtulong-tulungan natin ito na mapapaganda po. General, alam ko po isa sa mga problema o magiging problema ninyo, yung politika natin, no? Kasi yung mga opisyal ng gobyerno, gustong-gustong maimpluwensyahan itong ating pulis. Sa level po ninyo na close po kayo ni Mayor Digong, paano naman daw ho kaya yon? Where will your loyalty to the President end? At kailan naman po mag-uumpisa naman yung inyong loyalty sa PNP, sa inyong organisasyon? Paano nyo ho babalansihin ito? Gayong problema rin po ng kapulisan natin, itong mga politiko natin, di ho ba? Oo, pag politiko, isa lang po yung boss ko, yung presidente natin. So, endless po yun, endless. Endless yung loyalty ko sa kanya. Dahil alam ko naman na wala man siyang iutos sa akin na masama. Matanda na tayo sa serbisyo. Siya rin, matanda na rin na siya na politiko. Lahat ng gagawin niya, puro yan sa kabutihan ng Pilipinas. Wala na yung gagawin na pang sarili. Kaya ganoon na lang yung aking loyalty sa kanya. Endless po, endless. General, baka meron ho kayong gustong sabihin sa ating mga manunood, sa ating mga kababayan na umaasa po dahil kayo po ang susunod ng hepe ng PNP. You have the floor, General De La Rosa. Sa ating mga kababayan, dalawang tulog na lang. Dalawang tulog na lang at tayo magsisimula na. Although nagsisimula na yung iba, yung talagang totoong simula ay dalawang tulog pa. So sana po ay suportahan ninyo ang inyong kapulisan. Sana po ay huwag nyo kami pababayaan. At sana po ay kami inyong ipagdarasal na sana kami ay magtagumpay sa aming 3 to 6 months na hangarin na linisin itong Pilipinas sa salot ng droga at sa kriminalidad. Yan lang po ang aking pakiusap sa inyo. Magtutulungan po tayo. This is the golden moment, not only for us, the PNP, to prove our worth, but for us, for every Filipino na nagnanais na gaganda ang takbo ng ating bansa. Magtutulungan po tayo. Yun lang po, Jessica. Okay, sabi nga ho nila, yung mga binitawan yung salita, itaga natin sa bato. Pasensya na po kayo sa punchline. Nakuha nyo naman yun, no? Kahit Bisaya po kayo, General. Oo, naiintindihan ko yun. Okay, Itaga nyo, ako po ay may pusong bato, pero pusong mamon. Pusong mamon rin ako. Maraming salamat po. Incoming PNP Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo at salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat, Jessica. Magandang gabi po sa ating lahat.